Ang kwentong ito ay mula sa mga totoong karanasan, mga pangyayaring naging bahagi ng madilim na kasaysayan. Karanasan ito ni Tony, taong 1989 sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Sa paanan ng bundok nakatira noon ang pamilya nila, malayo sa baryo at halos walang dumaraang tao. Para makainom ng tubig, kailangan pa nilang maglakad ng malayo. Mahirap ang buhay nila, pero sanay na sila roon. Sa murang edad, tumutulong na si Tony sa pagtatanim ng repolyo. Halos buong araw silang nagbabanat ng buto, pero maliit lang ang kinikita nila. Hanggang sa isang gabi, may natuklasan siyang sikreto ukol sa kanyang ina. Simula ang lahat nang marinig niyang mag-away ang kanyang mga magulang. Galit na galit noon ang kanyang ama dahil ginastos daw ng kanyang ina ang perang nakalaan para sa susunod nilang taniman. Pero habang nagtatalo ang dalawa, biglang napahawak sa leeg ang kanyang ama at maya-maya nagsimula itong magsuka ng mga buhay na igat. Doon niya nalaman na mambabarang pala ang kanyang sariling ina. At mula sa gabing iyon, nagbago na ang tingin niya sa kanilang pamilya. Dahil sa hirap ng buhay, nakaisip ng paraan si Tony. Nais niyang gamitin ang kakayahan ng kanyang ina para kumita sila ng pera. Noong ina, tumanggi ito, pero kalaunan, napapayag rin niya. Nagsimula silang tumanggap ng mga lihim na parokyano, mga politiko, negosyante, at mga taong gustong ipapatay ang kanilang kaaway. At habang tumatagal, lalo silang yumayaman. Nakabili sila ng lupa, bahay, at mga negosyo. Pero kasabay ng pagyaman nila, unti-unti ring dumami ang galit na bumabalot sa kanilang pamilya. Isang araw, may dumating na lalaking galit na galit. Hinahanap nito ang kanyang ina. Ayon dito, dahil raw sa nanay niya, nasira ang kanilang pamilya. At bago pa nila ito mapigilan, bigla itong sumugod papasok ng bahay. Pagdating ni Tony sa kusina, bumungad sa kanya ang nakakatakot na eksena. Nakabulagta ang lalaki habang may mga alupihang gumagapang sa loob ng kanyang bibig. At maya-maya, tuluyan itong namatay. Pero hindi nila alam, bago mamatay ang lalaki, may naiwan itong sumpa sa loob ng kanilang tahanan. Makalipas lamang ang ilang araw, nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari. Tuwing gabi, may mga bulong silang naririnig. Minsan, tunog ng kadena. Minsan naman, mga sigaw ng taong parang pinapahirapan. Unti-unting nababaliw sa takot ang kanyang ina. Kaya napilitan silang humingi ng tulong sa isa ring mambabarang. Pero ayon dito, isang makapangyarihang lahi raw ng mga aswang ang sumusunod sa kanila. At kahit anong gawin nila, hindi raw nila iyon kayang labanan. Pagsapit ng isang gabi, biglang nag-ingay ang mga bantay nila sa labas. Parang may ipinagdiriwang. Pero nang sumilip si Tony, nanlamig ang buo niyang katawan. May mga maitim na nilalang na nakaakbay sa kanilang mga tauhan. Mahahaba ang mga braso nito, itim ang katawan, at nakalaylay ang mga laman loob. Maya-maya, isang tauhan nila ang sumugod sa loob ng bahay at walang habas nitong tinaga ang kanyang ama. Kasunod noon, dumating
matandang babae na matagal nang naghahanap sa kanilang pamilya. Lumabas ang kanyang ina at ginamit ang pinakamalakas nitong sumpa. Pero hindi iyon umepekto. Ngumisi lamang ang matandang babae at sinabi nito, "Ako ang tunay na may-ari ng kapangyarihang ginagamit mo." Bago pa makagalaw si Tony, bigla nitong ibinaon ang kamay nito sa dibdib ng kanyang ina. At sa harapan niya mismo, hinugot nito ang puso ng kanyang nanay. Hindi rin nagtagal, sumunod sa kamatayan ang kanyang ama. Mula noon, unti-unting nawala ang lahat sa kanilang pamilya. Ang pera, mga ari-arian, at maging ang kanyang mga kapatid. At hanggang sa kanyang pagtanda, hindi nawala sa kanyang alaala ang gabing nasilayan niya ang matandang babae na kumain ng puso ng isang mambabarang.